Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan. Pilipinas ang ating oras, 11:08. Iba na talaga ang panahon ngayon. Lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto. In short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, ang galing mo Dok. Kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, ang galing mo Dok. DZRH, ang galing mo Dok. Good morning po and welcome sa Ang Galing Mo Dok dito po sa DZRH Radio at DZRH News Television. And Happy Women's Month po sa ating lahat. Naku, baka nagulat po kayo, hinahanap nyo ang ating host ngayong umaga. Well, wag po kayo mag-alala dahil nandito po siya. Pero babalik ta rin po muna natin ang ating programa kasi Women's Month. Gusto po nating makilala nyo po ng mabuti ang ating napakagaling at napakagandang doktora na inyo pong nakakasama every other Sunday dito po sa ating programa sa Ang Galing Mo Doc. Anyway, ako po si Miss O, Miss Karen Oyong at kasama po natin. Hi Doc! Hi, good morning, Karen. Ayan, si Doc Ruby Ruth Roses. Hi Doc, kumusta na? And Happy Women's Month, Doc. Oo nga, Happy Women's Month, Karen. And sa lahat ho ng mga kababaihan na nakikinig sa atin. Ayan, kasi marami po ang gusto pong malaman, Doc, ang inyong mga saloobin tungkol po ang sa... lalim naman ng saloobin. Oo naman. Huhukayin natin yan. Hindi, kasi Women's Month, diba, Doc? So, bida ang mga kababaihan. Yes. Pero sana hindi lang ngayong Women's Month, pero every month, diba, Doc Ruby? So, of course. Alam naman natin, Doc, na kayo po ang specialty nyo po ay kagandahan. Talaga naman, na makilala dapat tayong doktora ng kagandahan. Correct. And then, wellness as well. So, alamin natin, para sa isang doktora na isang cosmetic surgeon, ayan, what is your idea of beauty, of confidence, ayan, of a woman? And bakit sa mga panahon ngayon, hindi na lang beauty ang tinututukan, kundi ang overall wellness, di ba, ng isang pasyente o isang kliyente. Okay, so, Doc, can you tell us, in the first place, bakit po ito yung gusto nyong specialty sa larangan ng medisina? Okay. Bakit nga ba? Well, before actually... Parang beauty pageant, no? Oo nga. Nung una, parang hindi ko naman talaga naisip kasi hindi naman din ako pala ayos. Parang idea ko is yung pag nasa ganitong field is yun yung somebody na medyo mas mitikuloso or mas sabihin na natin quote and quote mas maarte. Ganun. Or yung mas maayos. Postura, no? Postura, yun ang pinakatamang siguro word. Postura. Nakapostura. Hindi ako siguro masyadong ganon. But then, may mga na-encounter akong mga tao, women in particular, na may mga concerns na hindi lang, kung tinitingnan mo, hindi naman pathologic lang, kumbaga yung sasakit, kundi minsan, nag-uugat pa nga doon sa kung ano ang pagtingin nila sa sarili nila. And then, siguro, with my exposure to certain women na ang concern is not just yung yung physical or illness or disease, but rather yung pangkalahatan, no? Oo. Naisip kong maganda din sigurong pasukan itong field na to para mas marami tayong
matulungan na maintindihan na ang health or ang wellness rather is hindi siya isang aspeto lang. Kasi nag-evolve naman talaga ang wellness like unlike before, 'di ba? Parang it's more on treating diseases. Yes. And then nagbago ulit, naging more on parang prevention, dumating yung time na parang more on diagnosis and more on illness lang talaga. And then naging mas pangkalahatan na. So nagkaroon na tayo ng physical wellness, social wellness, emotional wellness, mental wellness, and functional wellness, occupational wellness. So parang nakita kong this is a field na mas papatok kasi ang dulo naman talaga natin, ang goal natin is more on longevity, di ba? Oo, humaba yung buhay natin. Yes. But yung quality, kasali yun, kasama. of course, kasali yun. Yung ma-optimize din natin yung wealth, which is health, of course. So, sa pagkakaintindi ko, Doc, sa explanation mo, kasi yung mga doktor before, hindi naman natin siguro nila lahat, pero the generations before, they would look at a person and then look for siguro symptoms, yes, kung anong nararamdaman nila, and then tutumbukin nila kung anong sakit, and then they will heal that person or that pasyente. Pero may instances, tama ba, Doc, na bumabalik yung sakit, hindi gumagaling. So when it comes to wellness, you have to look at the root of the problem. Tama po ba? Saan ba nanggagaling talaga yung sakit? Parang ganon. Magkakaiba kasi yun kasi it can be talagang pathologic or talaga meron talagang, kunyari, microbial source na hindi naman talaga nagagaling. Pwede ding it can be also a problem na brought about by certain stressors in life. Or it can also be mental. So, kaya nga dapat holistic yung pag-treat sa isang pasyente. 'Di ba? Kasi kunyari, dandruff, pinag-usapan natin nun. It can be caused by yung mga physical na dumi na Yes, it can be. Pero stress din. Yes. Pagka nag-aaway kayo lagi ng mister mo, nang bababae siya, tapos nahuli mo, tapos stress ka, hindi mo na kung anong gagawin mo sa kanya. Sabi mo, Lord, papatayin ko na ba siya o hindi? Mga ganon. Tapos nagkakabalakubak ka na. Di ba parang gano'n, nagmamanifest? Example lang po yun. Actually, parang nahahalo kasi ng tao yung health and wellness. So parang ang health kasi, di ba, dinefine siya ng WHO sa state of mental, physical, and well-being, and not merely the absence of disease. Oh, wow. Pangkalahatan na yun. Oo. Pero yung wellness is more on parang siya yung proseso. Yung aktibong proseso para ma-achieve mo yung optimal level of well-being. Yeah, okay. So, kaya nga meron tayong Ross's Wellness ngayon. Ayan. Tama, di ba? Di ba ang galing ng segue? Pero bago tayo pumunta doon, nag-focus ka din muna, Doc, tama, no, sa beauty. Yes. Oo. Kasi cosmetic surgeon ka. So, bakit yun din yung gusto mong tutukan when you were a little bit younger as a doctor? Bakit? Well, siguro initially the reason was because of work-life balance. And wala masyadong emergency, parang ganon. And then hindi ka stress. Well, I thought so. Pero hindi din. So may kanya-kanyang level of stress. And na-realize ko na yung mga like I said, no, may mga clients akong na-meet na hindi naman yun lang like for some people, like I want this to be done to me. Yung gusto ko matangos ilong. Pag makausap mo, ma-realize mo hindi lang yun ang gusto niya at hindi lang yun yung problema. Mas marami pa. Okay. So, para sa akin parang nakakatulong ka, hindi lang dun sa parte na okay, pagandahin siya. Okay. Kasi meron ka pa palang maitutulong sa kanya na higit pa doon. And which is for me is part noong wellness na ina-achieve natin. Pero is it true ba, Doc, na nakakatulong din naman sa confidence ng isang pasyente, mga kababaihan, if they look good? Yes. And then, will they also feel good about themselves? May mga ganun ba? Well, in general, yes. Diba? Parang tayo, pag magdamit tayo na maganda, parang pakiramdam natin, uy, okay ako ngayong i-interviewin. Ganda-ganda ko ngayon. Pwede ako magpa-interview ngayon kasi maganda yung, kumbaga, maayos ang presentable ako. Pero pag samantalang medyo, di ba, hindi ka masyadong nakapag-ayos, parang yung confidence level mo, hindi rin ganun kataas, ika nga, yes, no? So, parang may factor talaga yun eh. Kaya nga, kung titingnan, bakit ba dumarami ang gustong
magpaganda. Kung hindi ba dahil, of course, meron din siguro To boost partly, confidence. yes, to boost Oo. confidence. And then partly kasi nakikita mo rin sa peers mo, di ba, na Yeah. parang ngayon, di ba yung joke nga nila, kung may pera ka at hindi ka pa rin maganda, kasalanan mo na. Joke lang naman nila Oo yun. nga. Oo nga, naririnig ko yan. Oo nga naman, di ba? Pagandahin mo na yung sarili mo eh. Meron ka namang extra na Pero pang dito ano. siguro papasok kung ano ba ang maganda. Yes, oo. Yun yung definition. So yun po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik at syempre sa ating mga loyal listeners ng Ang Galing Mo, Doc. Kilalanin po natin ng mabuti ang journey din ni Doc Ruby, ano, and para makakuha tayo ng insight. Kasi sometimes, Doc, marami po pupunta sa doktor, gusto magpaganda, but sabi mo nga, marirealize mo na hindi lang pala yun ang problem. So gusto kong tanungin sa'yo, Doc, were there times na may mga pasyente ka na you have to say no? Yes. May mga ganon. Yes. And why? Malalaman natin yan mamaya sa ating pagbabalik. Ang ating oras, 18 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. This time check is brought to you by Indoor activities para sa mga 1-year-old babies. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang unang taon ni baby ay ang tamang panahon para simulan mo na siyang turuan sa mga tunog o sounds sa tulong ng kanyang laruang rattles, drums, spoons, pots at pans. Bukod pa riyan, pwede rin kayong bumuo ng playhouse mula sa cardboard box. Pasok din sa mga learning activity na pwedeng ipasubok kay baby ay ang paglalaro ng water and sand at turuan siyang mag-dig, pour and scoop nito. Sa paraan daw na ito ay nade-develop ng isang bata ang kanyang fine motor skills at hindi mawawala ang unti-unting pagtuturo sa kanya kung paano ang pagbibilang gamit ang kanyang mga daliri, sa kamay at sa paa. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Galing mo, Dok! Live sa DZRH Radio, DZRH TV, at DZRH Online. Ang galing mo, Dok! And we're back, 11:24 na po ng umaga. Ang programa po natin, Ang Galing Mo Doc, dito po sa DZRH Radio at DZRH News Television. Good morning din po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, ang ating mga subscribers po sa ating mga cable TV networks, sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. At marami na po, Doc Ruby, ang mga nagre-react sa ating Facebook live streaming. Eto, merong reaction dito na nakita ko, si Albert De Los Santos. Sabi niya, kapag hindi healthy, walang beauty. Sabi niya, do you agree, Doc Ruby? Pwede. Diba? Pwede. Galing nga ng itong sinabi ni Albert, ha? Yes. Kapag hindi healthy, walang beauty. Tama naman, o, diba? Syempre, health is wealth. Sabi nga namin ng partner ko na si Ka Henry sa ating DZRH Balansyado. Ayan. Pero at the same time, Doc, nabanggit ko nga kanina na may mga pasyente na lumalapit sa'yo. Tapos meron silang mga gustong ma-achieve physically. Para ma-boost yung kanilang confidence. Pero marirealize mo while talking to them na hindi yun yung kailangan talaga nila. Tama ba? Are there times na you have to turn away a patient like, Doc, I want this kasi ito yung uso. Ito yung ginagawa ng mga kaibigan ko. Nagpapaganito sila. Yes. Tapos pag pumunta sa'yo, there are times ba when you have to say no? Yes. Bakit po? Kasi kaya nga kasali, of course, di ba, yung mga kliyente, of course, or napupunta sa atin para may gustong, sabi mo, may gustong i-achieve. Kasali dapat sa trabaho namin is hindi lang siya i-assess physically, kundi kausapin din para, sabi nga natin, no, holistic nga eh. So, pag nag-history tayo, kasali natin inaalam kung ano yung rason ba't niya gusto din yon. Kasali din nating ina-assess yung kanyang psychological na, kumbaga, status para malaman din natin kung tama bang gawin sa kanya o karapat-dapat bang gawin sa kanya o hindi. O baka may rason lang kung ba't niya gustong gawin ito na hindi naman dapat. Okay, and aside from that, syempre titingnan. Kasi yung iba halimbawa, ay gusto ko yung ilong ni, let's say, sino ba? Tom Cruise. Ay, wow. Lalaki kliyente to. Sige. Syempre titingnan din natin yung shape ng mukha niya. Kumbaga, yung ratio and proportion. So, sasabihin din natin kung kaya ba itong ma-achieve o hindi. Kasi dapat may realistic expectations din sa pasyente. Okay. And pero, then, i-discuss mo rin kung bagay o hindi. At that example, kung merong kliyente, kunyari, dumating. Well, I had one before na
say, the client was already around 69 Okay. at gusto niyang magpa-dimples. Dimples. So, dimple parang cute. creation. Oo, so, syempre, Bakit daw gusto niya dimples talaga? Of all, Because it's yung sinabi niyang rason is, maaring sa iba is parang mababaw kasi napagkakamalan daw siyang 70. So, di ba, parang kung siguro marinig ng iba, 69 ka, 70 isang year na lang. Oo. Pero, pag kausapin mo siya ng mas malalim, maintindihan mo kung bakit. Kasi, bagong nabiyuda pala, at yung, may mga pinagdaanan sa buhay. And I guess ito yung isa din sa rason niya. Para siguro, I don't know, dimples probably nire-relate niya into lost youth na gusto niyang ma-achieve ulit. So, kasali din yon. And then eventually, hindi namin ginawa. Kasi, napagtanto din niya habang nag-uusap kami na hindi dapat. Na-realize din niya. So, i-explain mo lang kasi hindi naman sa tinataboy mo yung pasyente. Yeah. Kundi dapat maipaabot mo rin yung tamang mensahe na hindi lahat ng nakikita natin na maganda, kunyari sa iba, lalo na social media, di ba? Na parang, ito ang uso ngayon. Kunyari, fox eye, na tama at dapat, or bagay sa isang tao. Okay. So, dapat talaga may consultation talaga muna. You sit down and talk with the patient. And then, ikaw din po, doc, na bilang doktor, aalamin mo din kung, kasi baka may mga pasyente na pagpapinagawa mo, tapos biglang nagawa na. Ayaw nila, magagalit din sila magagalit sila. Bakit ganito? Hindi bagay sa akin. Hindi pala maganda. Mali yung ginawa mo. Parang ganon. May mga ganon din ba? Okay. Kasi kaya kasali din nga yung aspetong nung psychological evaluation. Kasi para alam din natin, kasi hindi lang to protection sa pasyente, kundi protection din of course sa doktor. Yes, oo nga. Para, kumbaga ay walang sisihan after. And syempre, it's also business. Gusto mo na lumago yung business mo at the same time, masaya yung client. And all the way nalalago din siya kasi of course, is babalik ang pasyente mo kung satisfied siya sa ginawa mo. Correct. Ayan. So, actually, Doc, na papansin ko din na it's more of how you handle patients kung ba't sila bumabalik. Diba? It's part of the, na if you handle them well, you take care of them. I think pag their nararamdaman needs. nila na hindi sila parang ATM. Yes, oo. Maramdaman lang totoong concern mo lang. ka. Oo, yun. Malaking bagay sa kanila yun. Tama. May mga reaction din dito. Sabi nila, bawat uso may binabagayan. Sabi ni Albert de Los Santos. Sabi ni Jonalyn Abulencia Fernandez, wow, sana all, mala Tom Cruise. Mahirap ma-achieve yun. Mahirap ba? So, ano nangyari? Hindi natuloy? Hindi ilong ni Tom Cruise. Kasi, medyo mahirap talaga. Kasi yung ala niya is really thick. So, hindi babagay. Pero, paano ba? Ibang ilong na lang? Parang ganon. Kailangan sabihin mo kung ano yung limitasyon. Kasi may limitasyon din naman talaga ang science. Okay. So, kanina off-air, Doc, napansin nyo na may mga trends ngayon sa beauty industry and wellness industry. So, sabi nyo kanina na hindi na lang siya papaganda and then you want to look younger or beautiful. Pero sabi nyo meron yung restorative, tama po ba? Ano po ba yung ibig sabihin nun? What is the difference between that and of course the other approaches? Okay. No, before kasi di ba parang nung kapanahunan, pag tumatanda tayo, parang yan na yon, walang masyadong ginagawa. Sabon. Naalala ko, partner ko sabi dati, safeguard. Oo, di ba? Bawal ba mong salita na? So, anyway, Tapos, nagkaroon nung, di ba, nauso yung mga certain na mga nilalagay. Like, I don't know kung pwedeng sabihin, like certain fillers, kunyari, wala namang brands, no? So, fillers at kung ano man. And nagkaroon tayo ng parang overfeeling na itsura. Kasi, of course, with aging, nawawala yung hyaluronic acid, there's collagen loss, fat loss, reposition ng fat, and whatever. So, nagbabago. So, ang tendency ng iba, gusto kong maglagay. And then, pag makita mo, di ba, parang magkakamukha na parang ang daming nakalagay. Oo. So, doon, medyo kanya-kanya, of course, ng paggawa at style at kung anong gusto. Medyo ngayon, medyo nagbabago. Which is good for me. Okay. Kasi,
Ngayon pumapasok more on parang restorative na ang aesthetics. Kung ano yung nawala, ibabalik, pero konti lang, hindi na overfeeling. Kaya pumapasok itong mga tinatawag nating biostimulators. So, ang ginagawa naman nito ngayon is yung nawala sa yung, let's say, hyaluronic acid or collagen, tinutulungan niya na ang sarili mong katawan mismo ang gumawa nun. So, parang natural pa rin. Hindi ka na mukhang science project, parang ganon. Oh, okay. So, restorative. This is for the aesthetic parts. Of course, since wellness to, meron ding restorative na functional medicine part. So, ito na yung papasok dito ang sa muscles, kunyari, orthopedics, or mga ganon. Okay. So, papunta na rin doon, natural na rin. Pero, there was a time kasi, Doc, na sa social media, parang hindi yun yung aesthetics natin na parang gustong ma-achieve. Parang hindi yun yung umuso. Hindi yun yung trend. Tama ba? Pero ngayon, nag-change na. Kasi, what do you think is the reason bakit yung trend ay papunta dun sa natural restorative process? I think siguro baka nakita din nila, well, everybody's visual, you know. So, I think nakita din naman siguro nila na hindi din ganun kaaya-aya tingnan pag overfilled ang isang tao. And, di ba nabanggit nyo rin naman kanina, wellness really evolves. Medicine evolves. Everything evolves. So, di ba dati, like, ang wellness nga, directed towards harmony between environment, diet, and the patient. And then, nag-change, di ba? Nagkaroon na ng iba't ibang aspeto. So, ganun din ngayon. Especially that now that yung AI technology is coming in, di ba? So, tumutulong na rin to ngayon Because there is AI, which helps us also now to check for what's missing on the skin, what's missing on you know, even the hair itself, di ba? Kung ilan ang follicles na kulang on what area and ilan ang kailangang itanim. So, restoration talaga ang target na. Ang galing din ng AI kasi physically, manually, hindi mo kayang gawin yun mag-isa. Nabibilangin mo yung mga follicles. Di ba tama ba? Meron naman tayong parang lente. Parang lenteng maliit na densitometer ang tinatawag na pag itingnan mo siya on 1 cm, 1 square cm, nakikita kung ilan. But that's on one area lang, of course. So, parang imamano-mano pa rin ang tingin. Ganon. So, medyo matagal nga lang. Medyo matagal. So, dahil dyan, may mga nagtatanong kung meron ba tayong on-air promo. Siyempre, meron. Kasi Women's Month. Women's Month. Okay. So, ang ating katanungan, Doc, ano bang gusto mong itanong sa kanila? Pero, ito siguro ang gusto kong itanong sa kanila. Papunta na sa ano-ano na ang usong trend ngayon pagdating sa beauty and wellness. Ano nabanggit ni Doc kanina? Starts with the letter R. Ayun. So, kailangan po ay tama ang inyong sagot para po manalo ng 500 pesos in GCash. Ilagay nyo na po sa ating comment section sa ating Facebook live streaming. At syempre, hintayin nyo po ang aming announcement mamaya-maya. Tama o hindi, kailangan hindi tama o mali. Ilagay nyo po yung word. Yan. Starts with the letter R. Ends with the letter EV. Letters EV. Ayun. So, tingnan natin kung meron. May kasabay pa yun Ano pa? Yung word na yan kanina, yung R, and then, meron ding isa pang R, regenerative. Ayun. So, regenerative, tapos may isa pa. Yun yung kailangan natin. Alright. Good luck po sa inyo. At magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras, 11:36. Ang oras na yan ay hatid sa... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito Ang ating oras, 11:45, 15 minuto sa bago po, mag-alas 12 ng tanghali. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH. Ang galing mo, Doc. Kasama si Dr. Ruby Roses. DZRH. Ang galing mo, Doc. And we're back sa Ang Galing Mo, Doc, dito po sa DZRH at DZRH News Television. Ang ating katanungan po para sa DZRH Ang Galing Mo, Doc on-air promo. Ayun po, ang trend po, ang usong trend na nabanggit ni Doktora. Yung, di ba, Doc, sabi mo may letter R, di ba? So, regenerative yung isa. Ano yung isa pang R? Ayan. So mukhang marami pong nakikinig at marami po ang tamang sagot. Pero syempre kailangan pili lang po tayo ng 5. I-announce natin yan bago tayo magpaalam mamaya. Okay, Doc Ruby, pag-usapan natin yung nasa Roses Wellness ngayon. This is your clinic. Saan po located ito, Doc? Kasi kaka-open lang, di ba, Doc? Kaka-launch nyo lang. It's located at 3rd floor of GH Mall in Green Hills, San Juan. So, dahil wellness na, nabanggit mo na wellness na siya, Doc, ano po ba yung mga services na pwedeng ma-avail ng mga clients when they want to look good but at the same time, sabi nga holistic na yung approach, di ba? So, ano ba yung for Roses Wellness, ano ba yung standard of beauty sa inyo? Parang pag sinabi kasing standard of beauty, parang ang hirap kasi this is something which is subjective, di ba? And then siguro, some people might disagree with what is beautiful for me or what is beautiful for you, example, no? But I guess, sa akin is, lahat naman pretty di ba? Gwapo, lahat. Yeah. May kasi tsura. mahirap naman kung pretty yung body. But I guess siguro ang goal lang is you have to be confident with yourself. And I guess yung confidence partly is pumapasok na din dito is yung kahit papano
pleasing. Ang nagiging, I think yung confidence part naman kasi medyo bumababa as parang dito katulad ng sinabi ng isang listener natin na about sagging skin. So parang bumababa yon, of course, with As of changes age. physically. Oo. 'Di ba? Parang that's why pumasok itong wellness part namin, which is restorative and regenerative. Now, what does the clinic offer? We offer yung the usual na treatments from basic skin rituals like the facials and all. But we also offer yung, kumbaga, restorative part nga. Like, example, dito sa question kung paano daw yung sa sagging skin. Saging yung lumalaylay yung lumalaylay, yung syempre, nagkakaroon ka na ng jowling, yun dito yung bumabagsak. Kasi 'di ba pag tumatanda nga, nawawalan ka ng volume. And nawawala din yung collagen, yung fat, nagre-reposition. So, bumababa ito. Now, before nga, 'di ba, there are ways to handle it and to address it, like nag-i-inject ng mga fillers, volumizers and all, na tingin ko, personally, parang minsan na-overfill nga. So, what do? What we offer? We offer yung kung paano siya ibabalik dun sa dati lang. Like, for example, sa muscles mo. Ang muscles natin, di ba, merong depressor, yung pangbaba, pampababa. And then, we have the elevators, yung pantaas. Elevator, hindi yun yung sinasakyan na. So, meron kaming makina kunyari na hindi man kunyari, meron kaming aparato na ang ginagawa niya is stimulate niya itong muscles na pang-elevate para lumakas at para mas nahahatak siya without, of course, yung usual natin na hihiwa tayo. Kasi di ba ang tendency, hiwa tayo kasi tapos ililift mo na lang or we do. Of course, again, may limit. Siyempre, kung sobra naman yung skin mong sag na hanggang dito or marami ka nag-excess, siguro, pero may improvement, but not really as katulad din ng sobrang-sobra. Like, for example, if you have 2 inches of excess skin, hindi na rin kayang habulin yon. Okay. But, again, the goal is to restore. So, this non-invasive, kasi iba takot sa hiwa. Yes. Ayaw nila ng surgery talaga. Diba takot sila dun, Doc? Yes. Sa amin, alam namin yun, naintindihan namin na marami ang takot sa injection, takot sa needle. Oo. So, in fact, even with our hair, di ba, sabi nga, restoration. So, minsan, di ba, again, with aging, and minsan nga, hindi because of aging, numinipis ang buhok natin, naglalagas. Tinutulungan natin to na bumalik ulit through pagbibigay ng mga certain na mga gamot na hindi na rin kami gumagamit ng needle. So, para lang, again, mai-deliver yung tamang gamot na hindi tutusok. Kasi karamihan nga, takot o nasasaktan. Correct, 'di ba? So, depende 'yun, yung iba willing naman talaga na sige, okay lang, 'di ba? Okay na. Pero yung iba medyo yung iba tiis ganda. Oo nga pero yung iba ayaw talaga, takot sila, pero gusto nila. So may question din dito. What is the difference between restorative and regenerative? Meron po bang difference daw yun, Doc? I think they go hand in hand. Yes. But from the word itself, to restore, binabalik lang yun dati. Pero regenerate is you regenerate ulit kung ano yung wala. Like example, stem cell. That's a regenerative mode of treatment. Okay. So sa restore, babalik mo binabalik lang, for example, yung muscles na nag-atrophy or lumiit. So, papalakasin mo lang ulit, papakapalin mo ulit. Restoration yon. Okay. So, ang regenerative is, you generate something new. Oo, kasi nawala na siya. Something new. Pero, yung restorative, nandun pa rin siya. Pero siguro, either binabalik mo yung itsura niya o binabalik mo yung function niya. Kasi yung capacity niya, baka lumiit lang, humina, pero i-restore, ibabalik lang po natin sa dati. Ayun. But they do go hand in hand. Yes. Especially in aesthetics. So, ano po ba, Doc, ang usual na sa clinic nyo, ano ba yung usual na rini-restore at rini-regenerate? Nabanggit nyo na skin, hair. Sa clinic namin, usually, balat and then buhok. Okay. So, ang ano naman po doon, I think we've talked about this before, yung sa buhok naman, na it really helps yung confidence ng mga male, talaga, na kasi parang
sa society natin, parang naka-connect ito dun sa virility nila. Yes. Sabihin na natin, sexual, di ba? Sexual virility. Mas manly. Yes, oo. Pero, syempre, may mga kababayan naman tayo na genetics na, Yes. 'di ba? Kahit ano pa lang high school or hindi naman high school siguro, mga college siguro, bata pa lang sila. Medyo nagti-thin na yung nagbo-bald na. May thinning of hair na, 'di ba, Doc? So, kasama din 'yon na pwede siyang ma-restore, pwede rin siyang ma-regenerate. Kasi ang pagkakalbo or pagka wala ng buhok, pagnipis ng buhok. Nangyayari ito ngayon, hindi na lang di ba, unlike na iniisip natin sa matatanda, hindi eh. Nangyayari ito even as young as 10 years old, 11 years old, 12 years old. Tsaka iba-iba kasing factors. But of course, yung management, iba-iba din. Depende sa kung anong klase ng baldness ito. Tama. Or hair loss. Yeah, okay. So, sa mga, naman po dyan, lalo na sa mga kababaihan na they feel that they have to do something physically para sa sarili nila, para they will feel confident and they will feel pretty or beautiful. Ayan. Ano ba yung ma-advise mo sa kanila bilang isang cosmetic surgeon, Doc, and isang eksperto sa wellness? Siguro, pinakauna, basic skincare. Di ba? Pag magandang balat mo, kahit papano, parang... Kahit walang makeup Oo, kahit walang makeup. Kahit nga hindi ganun katangusan ng ilong mo. Di ba? Parang nasa balat eh. So, simulan natin siguro sa balat. So, basic skincare, paano ba yon? Maglinis, gumamit ng mga non-drying, of course, na mga cleansers, skin cleansers, and tone. So, yung naririnig yung toner, ginagamit talaga to. Preferably, non-alcohol based. And then, moisturize. Importante yon. And then, sunblock. Ayun. Yan. Lalong-lalo nasa Pilipinas tayo. Oo. Napaka-importante ng sunblock. Kasi yung damages na makukuha mo doon, hindi naman muna makikita agad yun sa kabataan. Well, kasali ako doon sa hindi nagsa-sunblock nung kabataan na, kasi feeling ko, alam mo yon, hindi ako tatablan. Tuwang-tuwa pa ako nakababad sa araw. Pero yung damage niya, lalabas Kasi cumulative yun So pag lalabas yan, at a certain age, so ngayon maisip po, dapat pala nag-sunblock. Kasi ang laking bagay, it causes premature aging, it causes your skin pigmentations and the likes. And aside from that, napredispose ka magkaroon pa ng skin cancer. Oh my gosh, yun yung nakakatakot, diba? Yes. So yun yung basic. And then, Doc, hindi naman kailangan mahal, diba, ang mga beauty or yung mga skincare products. Oo naman. Pero, what are the parang red flags na we have to look for when we read the label, please? Pagkababasahin mo yung label ng mga skincare kasi when products. we're talking of the specific ingredients, so siguro medyo... Sabi mo na dapat non-alcohol, no alcohol. Yung, ang reason is because it causes dryness of the skin. It strips your natural oils. But of course, meron kasing, ang dami kasi parang hindi mo talaga. Siguro it's best to look for a brand na medyo credible. Ganun na lang. Kasi, and then, example, for sunblock, meron kasing mga, di ba, merong certain ingredient na teratogen. So, ibig sabihin nun, kung puntis ka, hindi magandang gamitin kasi pwede makapekto sa baby sa sinapupunan mo, or pwede din yung mga certain klase ng ingredient na, again, masama sa skin. Kasi carcinogen naman. Nakakapag-cause ng cancer. Nakakapag-cause ng cancer. So, mas maigi siguro, pumili na lang ng pinaka-mild. Yung baka narinig nyo, parang minsan kasi di ba sinasabi nga natin kahit sa basta pang baby. Pwede na yun. Okay. And then you emphasize moisturizing and sunblock. Moisturizing kasi, Doc, minsan yung iba tinatamad din kasi mainit yung klima natin sa Pilipinas. Tama ba? So sabihin, hindi ko na kailangan yan. Pero what is what is the reason? But kailangan pa rin natin mag-moisturize kahit parang feeling mo lagi ka naman pinagpapawisan, oily ng skin mo. No, because remember, with cleansers, when you cleanse and then you tone you strip the skin of moisture. So, kailangan siyang palitan. Para mabawi. Yes. Okay. And, of course, sunblock, nabanggit nyo nga, how young should we start na gumamit ng sunblock? As young.
As young Of course, as hindi ano? lang yung mga babies, no? Oo. Ano, mga siguro, kasi parang bihira ka makakita. But there are already, by the way, sunblock na specifically for them, Oh, ha? talaga? Na yung mga pang kids, kasi ina-alter nila yung mga ingredients to make it more Mild. kid-friendly. Yeah. Oo. But, I guess, siguro, dapat high school, marunong ka nang mag-apply nun. Ang sunblock is the last step, tama ba? Yes, Before last makeup. step. Yun. So, yun lang. Cleanse, tama Doc, no? Cleanse, tone, moisturize, and then sunblock. And then unless of mag-makeup course, ka na. may kailangan i-treat. So, pag may kailangan i-treat, doon na papasok yung mga additional like serum or creams. Okay. So, paano daw yung mga gamot sa skin? Kunyari, meron kang mga skin irritation, skin problems. Saan papasok yun dun sa routine na yun, Doc? Usually after moisturizing. Okay. So, para may barrier pa rin siya, no? Tama, no? There are actually mga ano din may mga creams ngayon na, di ba, naririnig mo, for skin barrier repair. Mga ganon. Totoo kaya yung mga yan? The peptides, yes. Okay. Pero the ceramides, yes. Kung ako sa inyo, magtanong na lang kayo kay Doc. Punta na lang kayo sa clinic. Kasi ang daming mga ingredients. No? Pero Kaya alam nyo, ay. ano lang wala naman talagang dikahon. Kasi depende pa rin to sa balat. So, kaya Yes. kailangan tinitingnan at ina-assess din ang balat kasi magkakaiba talaga ang balat ng tao. Tama. Pero, importante pa rin, sabi nga kanina, para sa kagandahan, importante talaga yung basic na skincare. Yan po ang huwag niyong kalilimutan. At dahil Women's Month ngayon, sa susunod po na pagbabalik ng Ang Galing Mo Doc sa March 22, meron po tayong makakausap na eksperto naman doon, Doc, isang endocrinologist. Pag-usapan naman natin ang kinakatakutan ng karamihan sa mga kababaihan, pero dapat hindi pala yung menopause. Yan, pag-usapan natin yan. At kasali yan sa ina-address sa Ross's Wellness. Yeah. Talaga? Yeah. Oh my God. But not the kumbaga the cessation of menses na pang-OB, but ano yung mga changes that you get because of menopause. Tama-tama pala. Ayan. So, sa next Sunday yan. Pero, bago tayo magpaalam, Doc, kailangan na po natin na mag-extra. Sino po ba ang ating mga winners? Ayan. Pinigay mo. na sa akin to ni Miss Karen. Pero, yung sulat kamay ho niya, pang doktor. Oh my gosh. Anyway, for our Kaya mo yan, winners for today, we have Delia Lopez, Jaime Dumduman, Yes. Dumdumas, Jonalyn Abulancia Fernandez, Jobert Aboy, and John... Patingin nga, Doc. Hindi rin. John Christian. Ayan, nahirapan din siya. Christian. So again, we have Delia Lopez, Jaime Dumduman, Jonalyn Abulancia Fernandez, Jobert Aboy, and John Christian. Ayun. Okay, congratulations! Nanalo kayo ng 500 pesos. Hintayin lang ho ang message from DZRH News Team para ho kung malaman kung paano nyo makukuha ang inyong premyo. At syempre, meron lang po tayong panawagan sa ating mga Ang Galing Mo Doc na laging nanonood at nakikinig. Ayan, kung kayo po ay nanalo, narinig nyo po ang inyong pangalan na in-announce si Doc Ruby, please pakiusap po, open your Facebook accounts para ma-message po kayo, mahanap po ang inyong profile. Ayan po, huwag nyo pong i-lock. At kung hindi naman po ay i-message nyo po ako, PM nyo na lang po ako directly. Ayan, parang si Albert, I will have to check Albert my notes, February 22. Ayan, so please, para hindi na po matagalan at maipadala na po namin sa inyong premyo kasi gusto po namin na matanggap nyo na po agad. So please open your Facebook profiles para masendan po namin kayo agad ng mensahe. Okay, Doc? Any messages po sa ating mga kaanggaling mo, Doc, na lalo na mga kababaihan ngayong Women's Month? Ayan, para sa mga kababaihan, alagaan ng sarili, hindi lang physically, mentally, and emotionally din. At sabi nga, ang wellness, holistic ito. So, dapat, it's not really a struggle, but it's a goal. Araw-araw, proseso siya na ma-achieve natin itong level of wellness at balanse sa buhay. Yes, ang ganda ng message ni Doc. See you, Doc, next Sunday. Maraming salamat, Doc. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtutok sa ating programa na Ang Galing Mo, Doc, dito po sa DZRH and DZRH News Television. Kami pong inyong lingkod. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At ako po si Dr. Ruby Roses. At ang ating oras, 12:02 na. Bye!
okay lang naman, no? Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.